tama po yung sinasabi ni Miriam Santiago. O speaking of Miriam, ngayon mga kababayan, maraming mga politician na nare-real talk. Oo, ni Miriam Santiago, mga kababayan. Alam niyo kung bakit ganito? Speaking of Miriam, eto, unahin natin si Miriam Santiago, mga kababayan. O, Miriam Santiago, alam niyo ba ang sabi ni Miriam Santiago noon? Actually, sa mga hindi po nakakakilala kay Miriam Santiago, si Miriam Santiago po yan po ay ang tinatawag nilang Iron Lady of Asia. Bakit? Walang katulad kay Miriam Santiago mula noon until now. Walang makakatulad kay Miriam. Yan lang po ang masasabi ko. Kung merong Isaac Newton, merong Albert Einstein, merong tawag dito, mga scientist sa ibang bansa, meron tayong Miriam Santiago sa Pilipinas na wala ninuman na nakakagaya sa kanya. Ma'am Arlene, maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much po. Hello Kent, good morning. Hello po Ma'am Arlene, good morning po dyan. Salamat po. So ngayon, alam nyo ang sabi, Ma'am Bit M, hello po. Lakers Fans TV, Miguel, shout out po. Alam nyo ang sabi ni Miriam Santiago, mga kababayan? Natatawa ako. Kasi lahat ng sinabi niya, nagkatotoo. Alam nyo ang sabi ni Miriam, ito po, mga kababayan, na ipabasa ko sa inyo. Anong sabi ni Miriam Santiago? Ito. Kahit sinong tanga, pwedeng tumakbo sa mas mataas na posisyon. At posibleng umani ng boto mula sa mga kapwa niyang tanga. Di ba? Totoo naman eh. Kahit sinong bobo, pwedeng tumakbo sa anumang posisyon. Pero aani ito ng maraming boto sa kapwa niya bobo. Totoo naman talaga, tignan nyo. Pupunta ka lang ng West Philippine Sea, tapos kakanta ka ng Lupang Hinirang, tapos hahawa ka lang sa dibdib, sasalot ka sa flag. Number 1 senador ka na. Ma'am Arlene Garde, maraming salamat sa yung 50 pesos super chat. Thank you so much po. Shout out Pampasig. Ma'am Irene Garde, may shout out dyan sa inyo sa Pasig. Ay, huwag yung kalimutan ha. Oo, iboto ninyo. Alam naman natin ngayon na nasa tayo, local midterm election tayo. So, nandyan yung mga mayor, mga congressman, mga senador. Ang iboto po natin, ayun pong may resibo, may nagawa. No? Alam ko, hindi na natin kailangan isa-isahin. Alam nyo, much better iboto ninyo na mga mayor, senador, yung mga stricto. Alam nyo, sa Pilipinas kasi, sa sobrang luwag ng mga government official, inaabuso ng taong bayan. Punta ka ng Singapore, ni kalye, ni kalsada, wala kang makitang basura. Punta ka ng Singapore, hindi ka pwedeng mag-UC kung saan-saan, hindi ka pwedeng dumura at umihi kung saan-saan. Merong area na pwedeng umihi, pwedeng mag-UC, pwedeng dumura. Kung sa Singapore kayang gawin ng mga Pilipino na OFW doon, bakit sa Pilipinas hindi? So much better na iboto ninyo pagiging mayor, yung istrikto. Mayor, congressman, gobernador, yan ang iboto ninyo. At bukod sa istrikto, may degree, may pinag-aralan at may resibo na nagawa nila sa kanilang lalawigan. Yan ang totoo. Mahirap kasi bumoto ng tanga. Kasi aani yan ng kapwa boto, ng kapwa tanga. Yun yung sabi ni Miriam Santiago. Ito sa totoo lang, ako ilang beses ako nag-ikot sa Marikina. Ang Marikina, parang Singapore. Napakalinis ng Marikina, ako nagsabi sa inyo. Kunting mali mo pag-park, ticket agad. Kunti nakitaan ka nag-UC, ticket agad. Diba? Brooks Hens, maraming salamat ulit sa yung $10. No, super sticker. Thank you so much po. Yeah? Punta ka ng Marikina, punta ka ng San Juan, pariho lahat yan. At believe din ako na nakadaan ako dyan sa Pasig. Kung ano yung nakalagay bike lane, wala talagang kotse at motor na dumaan sa bike lane. Yan, ako nasusubaybayan ko yung Pasig. Lalo pag mula galing ka ng Santa Mesa,
tatawid ka ng Kalintong, dadaan ka ng GRU, tapos pupunta ka ng tawag dito, Mega Mall, ay, diyan mo makikita na meron talagang lugar ang bike, motor, at sasakyan. Di ba? Mr. and Miss in OZ, maraming salamat po sa iyong $20 Australian super sticker. Thank you so much po. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, much better iboto ninyo yung mga namumuno sa lalawigan, sa bayan ng mga istrikto at may pinag-aralan. Mahirap kasi bumoto, ayon nga kay Miriam Santiago. Kapag kahit sinong tanga, pwedeng tumakbo sa mataas na posisyon kasi aani ng boto yan sa kapwa niya tanga. Di ba? Oo, tignan nyo katulad niyan kung sino man ang mayor dyan sa Marikina, salute sa iyo, sir. Napakalinis ng Marikina. Kung sino man ang mayor dyan sa Pasig, salute po sa inyo dyan. Lalong-lalo na San Juan, Pasig, Marikina, Makati, magagandang lugar yan. Huwag na Taguig. Sawa na ako sa 10,000 hanggang ngayon wala pa rin naiabot sa akin. Oo. 'Di ba? Idagdag nyo na ang Maynila ngayong eleksyon na to. Huwag kayong magpauto sa mga politiko na namimigay ng dilata. Hindi porket spam yan mamahalin ay iboboto mo na. Hindi porket 5 sakong bigas ibigay sa inyo ay iboto nyo na. Sabi nga ni Vico Soto na mayor ng Pasig, kapag ang politician gumastos ng milyon, babawi yan. Di ba? Babawi yan. Iboto ninyo na kahit walang binigay, may resibo, may nagawa, at may napatunayan. Mahirap kasi bibigyan ka lang ng spam ni Sam Bersosa, iboto mo na. Yeah? Mahirap yung ganyan. Katulad kay Hani Lacuna. Nung Pasko, 1 linggong basura. 3 araw nga lang hindi makuha ng basura ng Maynila. Amoy, mas mabaho pa sa Burak sa Ilog Pasig. Yeah? Totoo yan. Much better iboto ninyo yung may resibo. Tulad kay Isko Moreno. Alam nyo, pag magsama-sama yan, Isko Moreno, Vico Soto, Francis Zamora, at yung dito sa Marikina na mayor na disqualified ngayon o na suspended. Pag yung 4 na yan magsama-sama, napakaganda ng ating bansa. At totoo lang. Kung nagsabi sa inyo, hindi man ako butante sa mga lugar na yan. Pero yung 4 lang na pinangalanan ko, pag yan nagsama-sama, Vico, Isko, Zamora, at yung dito sa Marikina, hindi ko kilala yung mayor ng Marikina na suspended. Pag isama-sama nyo yan, malinis ang Marikina, malinis ang Manila, malinis ang Pasig, malinis ang San Juan. Yan ang totoo. Diba? Meron pang Caloocan, may paninindigan. Burahin nyo na yung nasa Caloocan, palitan nyo na yan. Sa mga galit kay Isko sa Maynila, ako mismo magpapatunay. Yung issue kay Isko na ang sabi, bininta daw ni Isko ang mga kagamitan sa Maynila, mahirap po sabihin. Pero i-try nyong i-research. Yung nagsabi na bininta ni Isko ang Divisoria, utang ina ninyo. Paano mabenta ni Isko ang Divisoria kung ang Tutuban, pagmamayari ng Ayala, nandyan nakatayo? Paano mabenta ni Isko na ang 168 at Super 8 na pagmamayari ng Chinese businessman nandyan nakatayo? Paano mabenta ni Isko yan? Ang bininta po ni Isko ay yung lupa na tinayuan ng Divisoria Mall na matagal nang walang kita. Bakit? Kada square meter, 25 pesos lang. Panahon pa ng Lopez, panahon ni Erap, walang kinikita. Kaya, nung bininta ang lupa na tinayuan ng Divisoria Mall, mas malaki pa ang kinita kasi mas malaki ang tax na binayad nung may-ari nung mall. Diba? Mall lang po ang bininta ni Isko, hindi po ang buong Divisoria.
Wala pong karapatan si Isko magbenta ng buong Divisoria kasi maku-question siya. Hindi po pagmamayari ni Isko ang Maynila. Mayor lang siya. At higit sa lahat, si Isko ay parang si Marcos Sr. Hindi ka makatapagdeklara ng martial law kung hindi inuukihan yan ng mga politician na kanyang miyembro. Katulad kay Marcos Sr., nakapagdeklara ba siyang martial law kung hindi nag-okay ang congressman at senado? Ganon din kay Isko, hindi mabibenta ang lupa sa Divisoria Mall kung hindi nag-okay ang mga city councilor. Di ba? Katulad kay Vico Soto ngayon, inisyo nila. Ang mahal daw ng papatayo na City Hall. Makita nyo naman yan pag ninakaw eh. Pag ninakaw, walang maitayo. Pero pag may naitayo, hindi ninakaw. Yun lang yun. Pero make sure na ang ginastos ay match doon sa pinatayo. Na hindi sana maging katulad sa City Hall ng Makati na overpriced. Diba? Yun yung katotohanan. Kaya sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, libre maging tanga. Kahit sinong tanga, pwedeng tumakbo sa taas na posisyon ng politiko kasi aani yan ng boto sa kapwa niya tanga. Diba? Alam nyo, hindi ko na pangalanan yung ibang mga mayor sa iba-ibang lalawigan eh. Pero ito yung gagawin ninyong modelo eh. Yung mga nasa taas, yung mga wealthiest city. Pasig, San Juan, Marikina, Manila. Yan yung mga iboboto ninyo at yan dapat mga ganyang gawain. Ang iboto ninyo. Diba? Diba? Ganun lang, mga kababayan. Kung ako papipiliin si Isko o si Robin, mas piliin ko pa si Isko. Kayo, papipiliin. Ayaw nyo kay Isko. Sige, papiliin ko kayo. Kung tatakbong presidente si Robin kalaban si Isko, sinong iboboto ninyo? Diba? Kung darating ang panahon sa 2028, ma-impeach si Sara. Si Robin ang tatakbo. Tatakbo si Isko. Tatakbo si Pacquiao. Yung tatlo, sino iboto ninyo? May kaluukan pa, Trillanes. Sabi ni Gangs TV, iboto ninyo ang line-up ng mga adik para safe ang bayan. Kung totoosin mas agree ako dyan. Mas iboto ko yung adik kaysa iboto ko kawatan. Pag iboto mo adik, pag nakita mo nag-adik, pwede mong ipa-impeach at ipakulong yan. Paano kung iboto mo line-up puro kawatan? Mas mahirap. Mas piliin ko iboto ko line-up puro adik. Kasi pag nakita mo sa akto adik, pwede mo naman tanggalin yan at ipakulong yung kawatan. Paano mo iboboto ang kawatan? Paano mo malaman nagnakaw na kitang-kita na nga na peke lahat ng pangalan, sasabihin pa rin Mr. Chair. Shiminat, Mr. Chair. Diba? Much better iboto ninyo ang line-up ng politician adik. Kasi pag nalaman mong adik, pwede mo pang ipakulong. Aanhin mo kung line-up puro kawatan. Mahirapan ka. Bakit? May ebidensya na itatanggi pa. Diba? Limas. Okay lang adik. Kapag nalaman mo, presidente natin adik, pwede mo naman ipa-impeach yan at ipakulong mo, adik nakikita mo, dumudugo yung gilagid. Tabingi yung bagang. Pwede mo sabihin, adik yan, impeach natin yan. Ay, yung kawatan. Dissenting manamit. Nung pumasok sa Congress, ang relo Seco pag nanalo, Rolex. Nung pumasok sa Malacanang, ang sasakyan Tamaraw paglabas Mercedes-Benz. Nung hindi pa congressman, mayor, senador at presidente, yung mga bahay, apartment lang. Ngayon, tignan ninyo, mansion na. Nasa Green Meadows na yung iba. Diba? Much better na line-up adik ang iboto ninyo kasi pag nalaman mong adik yan, pwede mong ipakulong at i-impeach. Aanhin mo yung line-up puro kawatan. Sino? Paano mo ikulong yan? Andiyan na yung ebidensya, Team Chichirya, Team Dodong, Team Grocery, Team Asim. Tapos sabihin, Mr. Chair, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. Alam nyo, hindi porket ganito ang apelyido ko, ay iboto nyo na. Tignan ninyo ang ginawa ko. Ang mga bobong DDS, magaling for 2028.
'Di ba? May Fiona pa. Diba? Tama, mga kababayan? Am I right, Mr. Chair? Dito tayo.